Dear Doc Rome, nangyari ito maraming taon na ang nakakaraan nang mapulot ko ang isang sobre na naglalaman na salaping nagkakahalaga ng 10,000 pesos sa labas ng aming opisina malapit sa parking lot. Sigurado ako na walang nakakita sa akin na napulot ko ito sapagkat walang mga tao at sasakyan sa paligid. Kaya itinago ko po ito. Subalit nang dumating ang aming boss, ay hinahanap niya ang sobreng nahulog daw sa kanyang sasakyan ng nakaraang gabi. Kaya ang buong opisina, ang aking mga kaopisina at ang gwardiya ay naghanap sa paligid. Nais ko na sanang ibalik, subalit nakaramdam ako ng biglang pagkatakot at kahihiyan. Kaya nagsawalang kibo na lang ako. Nang wala silang makita, ay ipinagwalang bahala ng aking boss ang kanyang nawawalang pera. Subalit Doc Rome, mula ng araw na yon at hanggang ngayon ay nakakaramdam ako ng guilt o patuloy na nakukonsyensya ako sa aking ginawa. Lagi kong idinadalangin sa Diyos na ako'y patawarin. Subalit hindi mapawi ang aking guilty feeling hanggang ngayon. Pagpayuhan po ninyo ako, Doc Rome. Ano po ang dapat kong gawin? Salamat po sa inyong pagbibigay pansin sa text kong ito. Gumagalang, Mr. Guilty Conscience. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang araw po sa inyong lahat. At patuloy kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. Welcome po sa araw na ito. At nais kong batiin kayo sa ating programa, lalo tigit ang taga-International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Welcome po sa program. Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA din. At shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome, and how are you? I hope you're doing fine, and sana ay patuloy tayong nakakaranas ng mga pag-ibig at pagkapala natin, Panginoon. Kayo pong lahat, welcome. At nais ko rin batiin, of course, ang ating mga kaibigan na sina Luz Pusing, welcome po. At gayon din si Lucy Kiabang, maraming salamat po sa inyong magagandang text sa akin. Ging Gloria Martiliano, welcome po. Mary Grace Acosta Ulpindo, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, welcome po sa araw na ito. At gayon din ang ating mga kaibigan dito sa
Philippine International Church of SDA sa campus po ng Adventist University of the Philippines. Welcome mga ka-senior, ang Senior Citizens Association ng Philippine International Church. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong patuloy na ministry, no? At patuloy tayo dapat na magpakalakas at patuloy tayong umawit. Salamat po sa maganda nating concert no nakaraan. Gayun din, welcome natin ang ating kaibigan from Ohio, USA, si Senny Moser. How are you? And then we have from Balayan, Batangas. Thank you rin po, Beth Villapuerte, sa inyong magandang mensahe. At meron din tayong kaibigan from Tangalan, Aklan, Darlene Ojerio, at siyempre si Rose Arugante in Canada. Welcome po. Thank you rin sa ating mga regular na mga subscribers at saka mga ka-textmates. Si Lioby Cabañez, kumusta po? And thank you. And Rebecca Ebora, Leti Sampang. Ayan din ang ating mga senior citizen naman dito sa Puting Kahoy, dito sa Silang Cavite, no? Ang ating mga nais kong batiin na ating mga purok leaders, si Liling Lumagda, si Absti, si Inday Onyate, Remy Bayan, kumusta po? Kasama dyan si Ma'am Eve Alcoriza, Lai Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, Loida Venosa, Feli De Leon, at of course lahat ng mga members ng ating Silang Puting Kahoy, Silang Senior Citizens Association. At meron din tayo mga kaibigan from, of course, Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating home church at ang ating number one supporter at saka mga prayer natin warrior. Maraming salamat po sa inyong mga support. Meron din tayo Morning View Subdivision Charobics team. Welcome po everyone. At patuloy tayong magsumigla, patuloy tayong magpalakas, at sa lahat ng ating mga outreach, tayo po ay patuloy na maging bahagi ng bilang pagbabago, pagtutulong ng buhay ng ating mga kapwa. Marami pong salamat sa inyong kasiglahan. At nais ko ring batiin si Corazon Hernan ng Kabading SDA Church sa Antipolo City. At of course, lahat ng senior citizens ng Barangay Inarawan, Antipolo City. At shout out to Barangay Captain Rick Bautista. Thank you po sa inyong suporta at sa ating mga senior at sa inyong mabuting pamumuno diyan po sa Antipolo City, diyan sa Barangay Inarawan. At shout out to my BFF Patrick Gonzalez and family. Welcome po. Kumusta po kayo ngayon? At ang ating pong mga babatiin na lang natin sila throughout the program, yung iba pa nating kaibigan. At ang ating pong programa ngayon o ang ating episode ay may magandang text na sa tingin ko ay marami na tayong makakapag-relate, makaka-relate kasi itong tinatawag tawagin natin sa pangalang Mr. Guilty Conscience. Talaga po, pagka po guilt ang ating nararamdaman, naku, malaki pong pasanin, nasa dibdib natin yan, na ang kanyang suliranin ay matagal na nangyari, pero paano kaya niya, biro mo, sa hinabahaba ng mga panahon na yun, hanggang ngayon ay may guilty conscience, although lagi na niyang naidalangin na niya sa Panginoon na patawarin sana siya, pero hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin siya nakukonsyensya pa rin siya. Kaya ayan po ang tutunghayan natin at tingnan natin ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan at ano po ba talaga ang dapat nating gawin. Kasi kung magkaminsan may mga
ginagawa tayong pagkakamali o pagkakasala na hindi na natin minsan na hinihingi ng kapatawaran dahil minsan parang hindi naman pinapansin ng ating ng ating kapwa o kaya ah, kinakalimutan na lang natin. Tingnan po natin ang tama at wastong pamamaraan para natin na talagang maranasan ang tunay na ah, na kapatawaran, maranasan natin yun, at tunay na kapayapaan at ano ang dapat na paraan kapag tayo ay nasa gitna ng ganitong mga ah, pagsubok o kaya shall we say mga pagkakasala. So, ayan po ang ating tutunghayan. Kaya welcome po ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, kung kayo nasa tahanan o kaya nasa mga lansangan, naglalakbay, mag-iingat po tayo, yung mga nagda-drive. Gayon din po, stop, look, and listen, okay, sa paligid. At higit sa lahat, yung ating natural natural remedy natin para sa ating mabuting kalusugan yung water. Uminom po tayo ng tubig habang tayo ay sumusubaybay sa ating programa. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. He has given me these hands, formed in the image of His own. He has given me these eyes to see the path of truth that leads me home. And He has given me this voice, and hears each quiet prayer I speak. He has given me this heart to feel the unspoken answers that I seek, created in His image, nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Hands like His to freely give, hands to make some burden light, eyes like His to know another's need, as I learn to see with heaven's sight. My voice like His may offer hope, or bid some tempest peace be still, and my heart like His can share His perfect love, as my life reflects my Father's will, created in His image, nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance,
His child. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Sibula Usapang Senior na inyong mapapakinggan at mapapanood tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At ngayon po ay tutunghayan natin ang kwento o yung hinihiling, no, na bigyan natin ng payo, no, yung karanasan na to ni Mr. Guilty Conscience. Okay. So yung pong kanyang karanasan matagal na nangyari na talagang kung tutusin, pwede mo nang i-short circuit yung yung nagawa mong pagkakasala na nakapulot ka ng pera na wala namang nakakita at itinago mo na lang. Tapos nung hinahanap, gusto mo na rin sana ilabas, kailang nang ibabaw naman ang iyong kahihiyan, nahihiya ka na dahil hindi mo kaagad isiniwalat o hindi mo kaagad ibinalik at syempre natakot ka na rin, no, sa magiging consequence, kaya tumahimik ka na lang. Pero ang pinakamahirap yung dala-dala mo hanggang ngayon, yung guilt feelings ngayon na talagang napakahirap po yun na dalhin talaga ako. Ako po nasa inyong kalagayan, talagang pareho. Ganon din po talaga. Hindi ko alam siguro ang mararamdaman ko. Although, tama po yung inyong ginawa. No? Humingi na kayo ng tawad sa Diyos. Tama po yun. Pero, kinakailangan po, okay, ito ang requirement kasi ito kung kanino tayo nagkasala, dapat po ay hihingi rin po tayo ng tawad. Tama po yun sa Panginoon. Pero saludo po ako sa inyo sapagkat inaamin po ninyo na talagang na nagigilty kayo. Kasi pagka kayo guilty, ibig sabihin, po kayo, pasalamat kayo at tinatanggap nyo yung inyong pagkakamali o pagkakasala. Dahil ang pagiging guilty po, gawain po ng banal na espiritu yan Ayan yung parang nerve na sa mga daliri natin pagka nakahawak tayo sa mainit na kaldero, mapapaso tayo. Ayun po yung trabaho ng Holy Spirit. Kino-convict po tayo. Kasi kapag wala yung Holy Spirit, nandun lang yung daliri natin sa mainit, no? Pero wala lang, nandun lang, hindi tayo napapaso dahil ibig sabihin ay hindi tayo nakakaranas ng pakikisama ng Holy Spirit at tinuturuan tayo, no? Hindi tayo nakakaramdam o nakukonsyensya tayo sa ating ginawa. Kaya nais ko rin saluduhan kayo at naging tapat po kayo at pinagkatiwalaan niyo po ang inyong lingkod na sulatan, bagamat talagang na talagang nararamdaman ko po na napakahirap po na inyong kalagayan, no? Kaya sabi rito, dapat kung naihingi na ng tawad sa ating Panginoon, no? Kinakailangan maayos din po ninyo doon sa taong nagawa nyo ng pagkakasala. Dahil po, iba po yun, no? Dahil sabi nga the only way for you to clear up those guilt feelings is to make things right again. Dapat po, itama natin. Kasi po, ang mali po, talaga pong mali. Ang kasalanan na dapat nating itama at ihingi ng tawad.
lalo na doon sa pinagkasalaan mo, doon yung sa iyong boss na shall we say na pinagano mo, pinagnakawan mo ng pera. Although hindi mo sinasadya sana, pero na ano, nang ibabaw kasi yung ano, yung kahinaan natin. Na ganun po, marami pong pagkakataon na ganun po yung ating nagiging karanasan. Pero sinasabi po sa Proverbs 28:13, alam po 'di ba ninyo, no? Sa Proverbs 28:13, sabi rito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway o pagkakasala, hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Proverbs 28:13. Ayun po, tama po. Pwedeng i-short circuit nyo na nga yun kung tutusin. Pwede nyo nga ng ano baliwalain yun, kalimutan yun, napakatagal na. Tapos sabi ron, nangyayari na matagal. Tapos baka yung boss mo, binaliwala na yon, hindi na niya inuungkat. Kumbaga sa ano, nakalimutan na niya, no? Pero yung ginawa mo, okay, na pwede mo rin sabihin na, oh anyway, nakahingi na ako ng tawad sa Panginoon. Tama na yun. Wala na yun. Hindi po ganon. So, dapat, tama, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pero kapag tayo nagkamali, no, sa ating kapwa, dapat pag-anuhin po natin, humingi tayo ng tawad sa Kanya. At saka hingiin natin, no, na ayusin po natin sa Kanya, ituwid po natin at tanggapin po natin na handa tayong bayaran, no, handa nating ibalik, no. I'm sure ayun po yung inyong gustong mangyari ngayon, ibabalik. Anyway, 10,000 o kahit magkano pa po yun, kahit nga siguro 10 piso, basta hindi ka naging tapat dapat po talagang linisin natin ang ating konsyensya, no? Dahil hindi naman niya sa malaki, ano, ang pinag-uusapan po dito yung ating pagiging tapat at malinis ang ating budi, no? Okay, malinis ang ating puso. Kaya rito, ang payo, okay, na dapat talaga doon sa pinagkasalahan mo, lalapit ka at hihingi ka ng tawad. Alam ko, napakahirap gawin to. Napakahirap kasi pwedeng ang consequence yan magalit sa yung boss o tanggalin ka sa trabaho, isisante ka o kaya I assume na hanggang ngayon ay siya pa rin ang boss mo, no? Kasi parang ayun ang aking pagkakabasa sa iyong kwento na hanggang ngayon kasama po rin siya. Napaka po yun, mabuti po yun dahil may pagkakataong kang siya lapitan, no? Kaysa naman yung hindi mo na mahanap at mabuti nga na andyan pa, no, kung tutusin. Kaya pwede mong ang pwedeng gawin, ito ang mapapayo natin, no, at ito yung tama, no. Ito po ay naayon sa banal na kasulatan na dapat una na lumapit ka at aminin mo, humingi ka ng tawad at sabihin mo na willing kang ibalik mo yung nawala, yung perang yun na yung nakuha, no? At alam niyo po ba, sa banal na kasulatan, kung mababasa natin sa Leviticus 5:16, yung practice po ng mga ng mga Israelites pag nagkasala, halimbawa nagkautang o kaya kinukumuha ng mga hindi sa kanila, ang pag binabalik po yun, binibigyan po nila ng porsyento. Ibig sabihin, tinutubuan nila para talaga, I'm sure you're willing to do that, di ba? Para naman yung bang masulit. Naalala ko yung
Si Zacchaeus, yung kwento ng ano ni Zacchaeus, 'di ba, yung maniningil ng buwis, no? Nung makilala niya ang Panginoon kasi yung mga tax ano collectors noon talagang hindi ano talagang ano hinuhututan at saka dinadaya yung mga tao, no? Sa kanilang taxes sa naniningil na sobra-sobra. Pero nung makilala ni Zacchaeus ang ating Panginoon, sabi niya, ibabalik ko at idodoble ko pa, ibabalik ko ng doble, ayun. Pero dito, hindi naman kailangan doblehin. Ang sinasabi lang rito, maganda ring pakikipag-ano yun, kasundo na willing kang ibalik at willing ka ring tubuan yun. That's one way. Pero ang problema, kung magkasundo kayo, pero kung sakali, ito naman ang consequence, hindi naman naging understanding ang boss mo pag inamin mo sa kanya, di nagalit, pwede kang ipapulis, pwede kang ipakulong, 'di ba? Pwede ka ipakulong ng gano'n. Kaya anong gagawin natin? So, baka na-threaten na yung trabaho mo dahil pagiging tapat mo. Ang tama pong dapat gawin, no, ay although talagang mahirap ito, ay dapat gawin mo at maniwala ka, no, na mas mabuti ang humingi ka pa rin ng tawad, tanggapin mo, kaysa yung habang buhay mong ano yon dala-dala yung ano mo, yung guilt feelings mo. I'm sure ayun nararamdaman mo ngayon kasi talagang napakabigat yun, no, na hindi ka matatahimik. At sabi nga sa Proverbs ay yung mga tao raw na tinatalikuran yun, no, who conceals o tinatakpan ang kanyang mga kasalanan daw ay hindi magpo-prosper. Ibig sabihin, hindi ka lalago at hindi ka pagpapalain. Ayun po. Kaya kung ano man ang mga consequence, and I hope at I'm sure kapag ka sincere ka, ang iyong boss ay I'm sure ay mauunawaan ka. At wala pong imposible sa Panginoon. Idalangin niyo rin sa Panginoon at tutulungan din tayo natin, Panginoon. Kaya kahit na magalit siya, okay? And okay? At hindi ka sabihin na hindi kita patawarin. O, yun ako. Ayun po. But you can still know that you have done everything you can to make things right again. Ayun po. Ang mahalaga po ay nagawa mo yung tama, nagawa mo yung matuwid, nagawa mo yung kalooban ng Diyos, no? Bilang kanyang anak. Ayun po ang mahalaga rin. And you can still at mawawala na yung ano mo, guilt feeling mo. Kaya dito may promise sa atin Panginoon, no? Na sa 1 John 1:9. Ito po ang tandaan natin. 1 John 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, 1 John 1:9. Ayan po ang pangako ng Panginoon. Kung tayo'y tapat at tapat din siyang na tayo na ipahayag natin ating mga kasalanan, tapat din siya na magpapatawad sa atin. So, ayun po ang aking maipapayo at para po sa ating lahat, napakahalaga po yung paghingi ng tawad sa lahat ng ating pagkakamali. Maliit man o malaki, alam man o hindi, naalala o hindi, naku po, napakahalaga po yan dahil sa judgment po o sa paghuhukom po, titingnan po yan ng ating Panginoon. Makikita po niya pati yung mga hidden things, yung mga hidden nating mga kasalanan na wala nakakaalam, tayo lang kala natin hindi malalaman, alam po ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon po
tinatawagan po tayo na tayo'y magpatuloy na maging tapat, malinis, at matuwid sa kanyang harapan. No? Huwag na po natin isipin yung sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga po, matuwid tayo sa kanyang harapan. So, sana ay patuloy mo idalangin ang iyong sarili, ang iyong boss, ang iyong pagkakamali, at sana po ay sa lalo't madaling panahon ay magiging tapat ka na hihingi ng tawad sa Kanya para maalis na po ang inyong daladalang konsyensya o guilt feeling. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. Sa dami ng mga kasalanan ginawa sa iyong harapan, mga tukso nitong sanlibutan, kailan ko ba mapananagumpayan? Nang ako sa'yo'y lumapit, tinulungan mo at sa piling mo'y nakabalik. Sanlibutan may huling mang-ako, ang pag-ibig mo ngayon'y mananaig. Ilang beses mang nadapa at ako'y binangon mo, ilang beses mang nawala, hinanap mo ako, O Diyos, kay buti at dakila ng pag-ibig mo sa isang katulad ko. Masasalamat sa'yo na ako'y binago mo at ngayon'y naligtas sa biyaya mo. Ako'y naging alipin ng sanlibutan, naligaw mula sa iyong tamang daan. Inabutan mo ng iyong awa ang sangtulad kong aba at mahina. Oo, O Diyos, sadyang kay buti mo, binago mo at minahal isang tulad ko. Sa kabila ng mga kahinaan ko, sinakluluhan mo't sinagip ang puso. Ilang beses mang nadapa at ako'y binangon mo, ilang beses mang nawala, hinanap mo ako, O Diyos, kay buti at dakila ng pag-ibig mo sa isang katulad ko. Masasalamat sa'yo na ako'y binago mo at ngayon'y naligtas sa biyaya mo. Kaya't ako ngayon'y nangangako, paglilingkuran ka ng buong puso. Kahit ano pa may magtatapat sa iyo, kahit kapalit nito ay ang buhay ko. Ilang beses mang
pa at ako'y binangon mo. Ilang beses mang nawala, hinanap mo ako. O Diyos, kay buti at dakila ng pag-ibig mo sa isang katulad ko. Pasasalamat sa'yo na ako'y binago mo at ngayon'y naligtas sa biyaya mo. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa biyaya mo. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at kayo ay nakikinig tuwing Huwebes at Linggo. Matutunghayan po ninyo programang to 10 to 11 a.m. Huwag po ninyong kalilimutan. At tayo po ay nais kong i-welcome kayo sa Senior Wisdom. Okay? Ito po ay wisdom po. Pag sinabi po yung wisdom, galing po sa Panginoon, no? Kaya yung paggaling sa Panginoon, ayun po yung nakatala sa banal na kasulatan. Pagkagising po ninyo kaninang umaga, may tanong po ko. Ano po ang inyong inaasahang mangyayari sa inyong araw, sa buong araw ninyo? Naisip nyo na po ba yun? Marahil iniisip nyo, meron akong a-attend na party, birthday party ng kaibigan ko. Anniversary pala namin, mag-asawa, o anniversary pala namin. O kaya, ano pa ba, merong graduation, di ba? Maraming pwedeng tayong maisip araw-araw na pangyayari. Pero alam po ba ninyo, meron tayong lagi isang bagay bilang mga Kristiyano na hindi natin naiisip na dapat ay laging nandun sa ating isip. At yun po yung Christ's second coming. Sa banal na kasulatan, ayun po yung tinatawag na the Lord's Day, no? Yung tinatawag na the Lord's Day, or yun yung ikalawang pagdating na ating Panginoon. Kaya dito nga sa ating banal na kasulatan, alam po ba ninyo, sa Old and New Testament na banal na kasulatan ay binanggit na 1,845 references. Ibig sabihin na mga teksto, bersikulo tungkol sa Christ's second coming, ang kanyang ikalawang pagparito. Naiisip niyo po ba? Kasi talagang ganong kahalaga yung Christ's second coming. Kahit lang sa New Testament, dito lang from Matthew to Revelation, 318 times, no, na minention yun sa 260 chapters. No? Sabi nga sa New Testament, 260 chapters, 318 times daw na binanggit yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Naiisip na po ba natin at alam natin, anytime darating ang Panginoon, bakit ko po pinag-usapan, bakit ko po binuksan ang pag-uusap na ito? Sapagkat nais ko po, simula ngayon, ay magkakaroon tayo ng series o na pag-aaral, pagpapaalala, mga kwento at mga paglilinaw ayon sa banal na kasulatan kung ano ang kahalagahan ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Alam po ba ninyo bakit darating muli ang Panginoon? Of course, ayan po ay
pangako niya. Siya mismo ang nangako niyan. At yan po ay bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan natin. Tandaan po natin, mula nang nilikha, bago pa nilikha ang sanlibutan, mahal na tayo natin, Panginoon. Kaya gusto niya lahat tayo ay huwag mapahamak. John 3:16, For God so loved the world. Mahal na mahal tayo nating Diyos. That He gave His only begotten Son, yung ating Panginoong Hesukristo, para iligtas tayo. Tandaan po natin. At ayan po yung sinasabing kaligtasan, no, na ibibigay sa atin. Kaya tandaan po natin, naging abala tayo sa libutan ito. Okay? Okay lang po yun. Pero nais ko po, mula ngayon di sa programang simula, sisimula natin yung series ng pag-uusap natin tungkol sa ikalawang pagparito natin, Panginoon. Kaya tuwing, ayun po yung ating magiging segment sa Senior Wisdom. Tatalakayin po natin ang malapit na pagbabalik natin, Panginoon. Kasi para sa akin, napakahalaga to. Dahil ang sanlibutan natin ngayon talagang competitive, nakaka-enjoy na, nakaka-enjoy din at saka nakaka-distract na rin. Para bang punong-puno na ng excitement ng sanlibutan. Kaya hindi na natin naisip na darating na pala ang Panginoon. Ano po ba yung pagdating ng Panginoon? Yun yung end of the world. Ayun yung maliwanag na end of the world dahil tatapusin na, no, ng Panginoon sa kanyang pagdating, ikalawang pagdating, ang sanlibutan to. Lilinisin na niya ito. Pupuksayin na niya ang lahat ng kasalanan. Sana po, lagi natin naiisip yan na pagdating ng ating Panginoon, handa tayo na makakasama tayo sa kanyang dadalhin sa langit na bayan na kanyang inihanda sa atin. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. He is high and exalted and worthy of praise. With our hearts we will love and adore. He is high and exalted and worthy of praise.
Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumako na sa ating prayer time. Tayo po ay mananalangin. At patuloy natin idadalangin ang ating mga, may mga request tayo dito sa ating list at para po sa kanilang request for prayer para po sa total healing. Okay? So, nais ko rin pong hilingan ng bawat sa atin na sa inyong private prayer, sa personal prayer, pakisama rin po ang mga iba natin ditong mga kaibigan at mga kasama na at kababayan na humihiling ng kanilang panalangin sa bawat sa atin. Kaya ang mahalaga po ay magtiwala lang po tayo kapag tayo nanalangin sapagkat ano raw ang tunay na nagbubukas daw ng ang susi no sa ating langit no ay yung ating pananampalataya. Yun po yung talagang nagbubukas ng damdamin o ng awa at biyaya natin Panginoon yung ating pananampalataya. Kaya ngayon po ay inanyayahan ko po kayong samahan ako sa isang panalangin. Kaya sumandali po tayong tumahimik at marahil itigil natin ating ginagawa pansamantala. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay niyo sa bawat sa amin na narito kami lumalapit na may pagpapakumbaba at patuloy na itinataasan yung dakilang pangalan sapagkat walang ibang pangalan sa ibabaw na sanlibutan ito na papagaling sa amin at makapagliligtas kundi ang iyong dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa oras na ito, Ama, nananampalataya po kami at patuloy kaming nanghahawak sa inyong mga pangako sa amin. Ang inyong pangakong kailanman ay hindi nyo kami itatakwil at pakikinggan nyo kami at hindi nyo kami iiwanan magpakailanman hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Kaya sa oras na ito, Ama, narito po ang mga pangalan ng iba naming mga mahal na kaibigan, kababayan, mga kapatid na humihiling na inyong total healing. Kayo lamang ang aming dakilang manggagamot na magpapagaling sa amin. Kaya nais po namin hilingin naman naloobin po ninyo na patuloy po ninyong bigyan ng patuloy na kalusugan, patuloy na kalakasan at patuloy na magandang pakiramdam ang aming mga kapatid na sina Maricar Bartolome, ang magkapatid na Samantha at Jordan Ocasla, si Lucy de Guzman, Ama. Tulungan din si Waylene Lorenzo, Gemma Molina, kasama ang aming kaibigang si Lydia Elijah na ngayon ay nasa pagamutan at patuloy na nakakaranas ng karamdaman niya. Gayon din si Ivy Ray. Alam po ninyo ang kanyang kalagayan. Kaya nais po namin amang haplusin nyo na inyong kamay ng kagamutan at higit sa lahat ng inyong kamay ng pagpawi ng mga kahirapan at pagpawi ng mga pagsubok na aming dinaranas kasama ang aming mga karamdaman. Nais din namin amang isama sa dalangin ang
sanggol ni Lai Buban Delaja na nasa ICU. Ang babying ito, Ama, ay nagmula sa inyo. Ito po ay inyong biyaya at inyong handog sa kanilang pamilya. Sana, Panginoon, loobin po ninyo na gumaling sa lalo't madaling panahon ang babying ito nang sa gayoy patuloy nilang maranasan ang galak at higit sa lahat ang inyong biyaya na ibinigay sa kanila sa pamagitan ng sanggol na ito. Tulungan din ang aming mga kaibigan na sina Patrick Gonzales at ang aming kaibigan na humihiling ng inyong patuloy na basbas sa kanilang pamilya, ang pamilya ni Patrick Gonzales sa kanyang mga gawain, negosyo at mga tao na kanyang pinaglilingkuran at naglilingkod sa kanya. Tulungan siya, Panginoon. At nais ko rin ilapit ang aking kaibigan na si Tess Hael sa kanyang patuloy na karamdaman na humihiling, Ama, na biyayaan pa siya ng inyong buhay nang sa gayon ay patuloy niyang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay at higit sa lahat, makapaglingkod siya ng patuloy sa inyo. Tulungan din ang gawain ng at tinatawag na Church Building Project sa Bustos, Bulacan. Nais namin, Amang, idalangin ang bahay-sambahang ito na ipinatatayo. Tulungan ang mga nangunguna, gayon din ang kanilang mga pangangailangan. At alam namin, ang bahay-sambahang ito ay kumatawan sa inyong katawan. Kayo ang ulo na iglesyang ito, kaya nais namin, Amang, itagubilin ito, pagpalain at patuloy itong basbasan nang sa gayon ay marami pang mga kaluluwa ang magpatuloy ng paglapit sa inyo, pag-aaral ng iba ng salita at higit sa lahat ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na inyo ipinangako sa bawat sa amin. Marami pa kami, Amang, mga kahilingan, subalit hindi na namin may babanggit. Gayun din, narito ang bawat sa amin na mayroong mga sarili-sariling mga nararanasang pagsubok, nararanasang mga sirkumstansya sa buhay. Subalit kami na nampalataya na inyo kami tutulungan. 10 ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga tahanan na kinatatawanan, anuman po ang aming mga dinaranas ngayon, pinagdadaanan, natagubilin namin sa inyo. Patuloy po ninyo kaming buhatin, tustusan ng pangailangan, kupkupin ng inyong biyaya at tulungan kami na patuloy naming maging maipakita sa inyo ang aming pananampalataya at patuloy kaming gumawa ng naayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan kami at inaasahan po namin na patuloy niyong diringgin ang aming mga dalangin at inaasahan namin ang inyong kasagutan. Hindi alang-alang sa aming, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. I know a God
undisputed. For I know there is none like him. He became flesh to rescue you and I. If he was able to do all that he has done, he is able to change your life by love. He has gone to prepare a place for us. It won't be long, and he will soon return. Yes, God can calm the troubled seas, turn water into wine, give sight to the blind, and from death to rise again. Yes, God can transform your life today and give a new beginning. There is none like him. He's the way, the truth, the life. And now it's for you and for me to accept this gift of love that he gave us. Yes, my God can calm the troubled sea, turn water into wine, give sight to the blind, and from death to rise again. Yes, my God can transform your life today and give a new beginning. There is none like him. He's the way, the truth, the life. And now it's for you and for me to accept this gift of love. Yes, my God can. Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama sa oras na ito sa ating programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po natin, ang ikalawang pagparito natin Panginoon ay isang matibay na katotohanan na dapat tayo'y mabuhay na may wastong kabanalan at patuloy tayong naghihintay ng kanyalawang pagparito. Sana po ay lagi nating maalala na any moment sa bawat panahon na ating buhay sa lupang ito, tandaan natin ang lupang ito ay hindi natin tunay na tahanan. Ang tunay nating tahanan ay yung tahanang inihanda na ating Panginoong Hesus sa langit na bayan, na makakasama natin siya magpakailanman sa buhay na walang hanggan. Kaya marami pong salamat at patuloy kayong inaanyayahan hanggang sa susunod, at salamat din sa ating mga kaibigan sa likod ng programang ito, Pastor Nerio Caranza, ang aming station manager ng AWR Manila, gayon din si Andy Joaquin, Reza Nabor, si Jonah Bayog, El Wilmer Estrito, Irina Sidao, at higit sa lahat, kayo po na nakisama sa programang Simula Usapang Senior. Tandaan po natin, ako po ang inyong kaibigan Doc Rome Barrios na nagsasabing, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa
lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone. Ikaw